I'm so far away from home. There's no way I'm turning back now. My Ayun, no, isang mapagpalang gabi po sa ating lahat mga kabisnes naming minamahal. So, ayun po, no, yun po, no, kauwi lang po namin mga kabisnes galing sa mission. It's 11:38 PM at nakakauwi lang namin mga kabisnes, no. Yun, abangan nyo po kung saan kami galing. Ang saya ng mission namin na to ngayon mga kabisnes, sobrang nakaka-inspire lang, inspire talaga. Yun, abangan nyo sa vlog po ng Kabisnes Official, syempre sa vlog din po ng mga kagwangs, mga kanya-kanyang channel ng kagwangs. Yun, grabe ang saya at nakakataba ng puso mga kabisnes. So yun na nga, no, vlog natin for today. Ayan, nabasa nyo na rin naman sa thumbnail, yan yung araw na pumunta rito si Jonathan, mga kabisnes namin minamahal. Hindi nga lang yan natapos, mga saglit lang yan, mga 5 minutes lang. Yung araw na yan mga kabisnes, pumunta siya dito, dumaan siya dito, hindi pumunta, dumaan siya dito papunta sa KB House. Kaya lang, sabi ko nga sa kanya, hindi pagising sila ate at kuya dahil umaga na po nakauwi nun sila ate at kuya. Galing sa, may nilakad sila. So, dahil umaga na nakauwi, syempre, nung pumunta siya doon, nung oras na yon, is tulog sila ate at kuya. Walang katao-tao doon kasi wala si Kuya Istong, wala si Paps, wala si Kuya Bong, wala si Amaru, wala si Kenneth, wala si Bornok. Nasa mission sila. Yun yung napag-usapan nung sa forum mga kabisnes, kung naalala nyo yung patungkol sa forum. Yun, yun yung time na hindi nakauwi sila Paps kasi nga may mission sila doon sa Vinzilla. Abangan nyo rin po yung gagawin naming reaction video patungkol sa Vinzilla, no? Yun yung time na pumunta siya doon, which is nagsabi nga ako na walang katao-tao doon. Tapos pumunta pa rin siya, hindi rin siya naharap kasi nga nagpapahinga sila kuya, syempre, di ba? So, yun, umalis din sila mga kabisnes. Tapos yun na, pero ang topic din natin for today mga kabisnes, bago yan, no, may mangilan-ngilan lang tayo babasahing komento mga kabisnes patungkol to dun sa ito nung nakaraang vlog na namin. Kasi siguro much better din si Sideng, magsasalita rin si Sideng, hindi natin alam, basta ang sa akin lang, yun na, nagpaliwanag na ako ng paliwanag na rin sa Timengay. Eto, para lang din, para may vlog din baka mga kabisnes. Hindi to dahil napipikon ako or what, lang, sagutin lang natin kasi nakakatuwa din syempre, nagpapapansin. So, pansinin natin paminsan-minsan mga kabisnes. Para may vlog naman din kami. Kasi saglit lang yung vlog ko kay Jonathan Hindi ko na yun. Kasi wala na rin akong ibang ngayon mga kabisnes. Although may vlog kami, pero hindi ko pa kasi pwedeng ilabas yun mga kabisnes. Pangit kasi pag ako ang maunang mag-upload kung saan kami galing, di ba? So, hayaan ko muna, unahin muna natin na makapag-upload sila kuya kung saan kami. Saka na kami mag-upload ng vlog namin kanina. Yun. May mga vlog naman talaga kami, pero hindi ko nga lang pa pwedeng i-edit. Kasi ang sagwa pakinggan na magbablog kami, ay sabay-sabay kami nag-vlog, tapos nauna pa ang behind the scene. Di ba? Pangit. Ang sagwa. So, ito, pansinin natin mga kabisnes. Kasi, syempre, napapapansin. So, let's give her a time. Let's give her a time. So, yun. Sabi ni Cecilia Pan 7781. Gusto ko pa naman itong 781 na number kasi birthday ko 718 sa July 18. Kaya gusto ko yung kaya lang nakakairita naman siya. Charot. Sabi niya, si Chideng napakabait at tahimik. Huwag ka manumbat. Tigil mo, daldal mo. Sabi nitong si Cecilia Pan. Unang-una, wala naman akong binanggit na hindi mabait si Sideng. Pangalawa, wala rin akong nabanggit na madaldal si Sideng. Oo, tahimik. Kung tahimik.
Oo, mabait ako, mabait. Okay. Walang question doon. Panunumbat, wala akong sinusumbat. Okay. Hindi ako nanunumbat. Ang sa akin doon, pinaliwanag ko nga sa inyo na sinasabi ko yun, hindi para manumbat, kundi para ipaalam sa viewers, para alam ng viewers kung paano namin siya tratuhin, kung paano ko siya tratuhin, kung paano ko siya paano ako nagpakaati sa kanya. Kasi talagang mas matanda ako sa kanya ng ilang taon, no? So, ang sa akin doon, inaano ko sa viewers, ina-address ko yun sa viewers, hindi ko ina-address yun for si Ding, kundi ina-address ko yun sa mga viewers. Kasi mga kabisnes, ayun nga, dahil dyan sa haka-haka, hindi ko naman sasabihin nyo kung hindi rin dahil sa ibang viewers na makikitid ang utak, di ba? Hindi naman ako magsasalita kung walang viewers na makikitid ang utak. Di ba? Kung walang viewers na gumagawa ng issue at higit sa lahat, walang utak talangkang viewers. Hindi ako magsasalita. Hahayaan kung kasi lumipat sila sa kanila, desisyon nila yun eh. Wala naman akong hawak doon, or wala naman akong, alam niyo yung karapatan. Paano yan? Wala naman akong karapatan na panghawakan sila sa desisyon nila. Kasi kanila yun eh, di ba? So, wala akong sinusumbat. Ang panunumbat, yung magsasabihin ko na pinakain kita sa palad ko, kaya wag kang diba? Yun yung panunumbat. Pero hindi eh. Wala naman akong sinasabing ganun. Ang sa akin, in-address ko na pag nanghingi siya sa akin, kung may kailangan siya na meron naman ako, binibigyan ko siya. Yun yung ibig kong sabihin na maayos yung samahan namin dito, maayos yung trato namin sa bawat isa. Nagkakwentuhan pa nga, nagpapayo pa nga ako. Minsan dito yan si Sideng na tumatambay. Kasi minsan nag-ano yan siya, yung tawag dito siya nagsasampay. So pag nagsasampay siya yan, dinadaldaldalan ko, pinakausap ko kung pa, ano yan pa, sisira yan pa, promise, masisira yung washing. Lagyan mo kasi ng takip pa. Hindi pwedeng wag di mo yan lagyan. Pag yan talaga lumabas yung mga damit, pasok yan sa sira yung washing natin, tingnan mo. Ayaw mo makinig sa akin pa. Yun. Pero nag-uusap kami, naman siya, open naman siya sa mga problema niya, sa family niya, ganon. Kaya, paano nagkaroon ng issue na kami yung naging dahilan, di ba? Yun lang naman yun. So, tigil ko raw yung kadadaldal ko. Itigil mo rin yung, pagiging utak talangka mo. Bago mo ako magsabihan na tumigil ako sa kadaldal ko, itigil mo muna yung pagiging utak talangka mo. Ganun lang kasimple yun. Diba? As simple as that. Charot. Ganun lang yun. Wala tayong dyan. Wala tayong hawak dyan. Sana all. Diba? Tapos, wait lang po mga kabisisa. Tapos isa pa to, si Rowena Ilaida. Sabi niya si Ob-Ob, taas ere, nagpapayo, pero ang sarili di kaya baguhin. Alam ko kasi ako lang naman ang nagpayo nun kay Bornok nung sa open forum. Mas ub-ub ka. Rowena Ilaide. Mas ub-ub ka. Di ba kayang baguhin ng sarili? Kung hindi ko kayang baguhin yung sarili ko, di sana, ang dami ko pa rin bashers, tagtad pa rin sana ako ng bashers kung hindi ko binago ang sarili ko. Diba? Common sense. Ayan, ikaw ang nagmumukhang ub-ub sa sinasabi mo. Pinapayuhan ko si Bruno kasi ako ang nakakakita. Araw-araw ko nakikitang ganun sila. Kaya nga pagka medyo, alam kong nagkakainitan, ako mismo, kasi binili na yung sa amin ni Kuya. So, yun na nga, no? So, yan lang masasabi ko dito kay Rowena Ilaide na kung ubub ako, mas ubub ka.
Gamitin mo muna yung utak mo bago ka magsalita ng hindi ka aya-aya, kasi sa totoo lang ikaw ang mas nagmumukhang ob sa ating dalawa. Yun yung nakikita kong gawin nila. Mali bang sabihin ko yun? Syempre galing din yun kay Siding mismo sa akin na may kinakaya siya. So, ang sa akin, sinasabi ko sa kanya para, kasi, kahit naman nung pag nandito siya, pagka nakikita ko, talaga eh. Wait lang po mga kabisnes. Kasi nga, yun yung bilin sa amin. Yun yung, inano sa amin ni Kuya na kung sakali na ganyan, makikita nyong may nag-aaway o nagkakainitan. So, umano na. Lalo na pag nakikita ko, yun nga yung nakikita ko na busy si Siding. Basta naipaliwanag ko na yun nasa vlog naman na yun. Hindi ko na kailangan ibanggit pa rito. Basta yun na yun, mga kabisnes. So, bago ka mag-point out ng tao, anuin mo muna yung sarili mo. Yun lang naman. So, hindi ko napahabain pa yung ko dyan sa kanya. Tapos, ito pa. Last to mga kabisnes. Sabi nitong si Mary Collar, at least naging mabuti at mabait kayo sa kanila. Sana maisip na yun. Huwag maging abusado. Napakabuti nyo sa kanila. Alam, hindi ito pala. Hindi yan yung mga kabisnes. Sorry, hindi po siya, hindi. Ito pala si Maria Jeneline Halina. Tama yun kabisnes. Parang sa salita lang yung sabi nila na mahal kayo ng mga M's at kagwangs. Dapat talaga supportahan kayo. Wala naman sila action. Marami lang salita. Patis. Hindi nila sinuportahan. Ito, anong ito lang masasabi ko sa kanya. Anong karapatan mo questionin yung pagmamahal namin sa ka-business family? Wala ka sa posisyon para sabihin or questionin yung pagmamahal namin sa ka-business family. Oo, maraming nagiging pagkakamali. Marami kami nagiging pagkamali at hindi naman lingid sa kalaman ng lahat ng yun. Alam nyo yan. Pero ni minsan hindi namin nagawang iwanan ang ka-business family. Kasi kung hindi namin sila mahal, tapos natisod kami or nakagawa kami ng pagkakamali, hindi sana umalis na lang kami kaysa naman humingi ng tawad at gusto na lang namin magpakalayo-layo. Pero hindi namin ginawa kasi mahal namin ang ka-business family. Hindi ba pwedeng magkamali man lang din? At speaking of pakibisita po ang aming community sa Kagawang Bay Papaya. Bisitahin mo yung post namin kung hindi ba talaga kami nagsishare. May pagkakataon, siguro isang beses, dalawa, na hindi na share. Pero, sumusuporta po kami sa mga vlog po ng ka-business. No? Siguro lang yung nag-comment is hindi niya nabasa or hindi niya nakita. Ayaw siya nakapag-comment ng ganun. Pero wala naman kasing binanggit doon na lahat ng kagwangs hindi nagsishare. Diba? Ang sa akin lang, questionin mo na lahat. Wag lang yung pagmamahal at respeto namin sa ka-business. Wag yun. Kasi, talagang hindi ako dun mga ka-business. Yung pating ganung pagmamahal namin sa ka-business, kailangan nyo pang questionin. Ang tanong, anong karapatan nyo? Anong karapatan mo na ganun? Kasi kung tutuusin talaga, pwede naman namin iwanan eh. Pwede namin gawin yan. Yun din namin ginagawa kasi nga mahal namin ang ka-business family. Masaya. Sorry po. Masaya kami rito. Hindi dahil sa utang na loob na gaya na sinasabi ng iba na hayaan kaming kasi nakatali raw kami sa utang na loob. Hello! Binigyang laya na kami ni Kuya. Anytime pwede kaming umuwi. Utang na loob. Utang na loob.
Hindi lang to pagtanaw ng utang na loob itong ginagawa namin, kundi pagmamahal. Iba yung utang na loob sa pagmamahal. Andun sa oo, tumatanaw kami ng utang na loob. Pero hindi yun yung pinaka-main reason kung bakit nanatili kami sa ka-business family. Kung bakit hanggang ngayon, andito pa rin kami. Nanatili. Sa kabila ng ang daming naging problema, ang daming pagsubok na hanggang ngayon, may pagsubok pa rin kaming kinakaharap or may parating pang pagsubok na kakaharapin. Andito at mananatili kami sa ka-business family. Bakit? Dahil pa rin sa utang na loob, ganun ba yun? Yun sa nasasabi ng iba na tuta lang kami. Hello? Diba? Bakit kami magpapakatuta kung kaya naman namin mabuhay sa sarili namin mga paa? Diba? Kung yan ang tingin nyo. Pero hindi eh. Hindi kami nagpapakatuta dahil hindi naman ganun ang turing nila sa amin, kundi tao, pamilya. Hindi kami magkakadugo, pero tunay na pamilya. Tunay na pamilya ang trato nila sa amin. At yun yung nararamdaman at higit sa lahat, nakikita namin. Yun yung pinahahalagahan namin, hindi dahil sa utang na loob, kundi yun yung pinapahalagahan namin, yung pagmamahal nila sa amin. Yung pagdidisiplina, pagtuturo, yung mga payo na minsan hindi namin nakukuha, pasensya na, pero hindi namin nakukuha sa mga naging magulang namin. Andun eh. Hindi nyo maiaalis sa amin yun ng basta-basta na lang. Kaya huwag yung sabihin sa amin na puro salita lang yung pagmamahal na sinasabi nyo, na sinasabi namin, na puro salita lang. Masakit para sa akin na, masakit yun na questionin yung ganong bagay. Masakit mga ka-business. Na pati pala yung pagmamahal namin, eh parang sa tingin ng ibang tao, eh walang halaga. Hindi namin pinapahalagahan. Mali. Sobra namin pinapahalagahan. Pero hindi naman pwede, no? Hindi naman, hindi naman kami mga perfectong tao na hindi nagkakamali. Nagkakamali rin kami. At inaamin naman namin yun. Hindi naman namin dinidina yun na pagka may mali kami eh. May mali talaga kami in a sense na ayun nga, may times na hindi talaga namin na-i-share. Mali talaga namin yun. Kahit nga reactors is, na inaamin din nila na reactors sila, pero minsan hindi rin nila na-i-share. Diba? Andun na tayo sa mali kami. Pero, no? Pero, yung questionin yung ganung bagay, ay, kalalabisan naman na yun. Mali naman na yun. Hindi naman na tama yun. Ilang taon na ba kami rito? Si Bay ilang taon na? Mag 4 years na sa July. Ako, mag 3 years na sa July. Ay, sa August. Bilang miyembro ng ka-business family. Si Bay ilang beses nagkamali. Iniwan niya ba ang ka-business? Ako ilang beses nagkakamali. Oo, dati. Andun yung ayokong umalis. Alam niyo yun mga kabisnes, kasi dati talaga, inaamin ko naman yun. Hindi naman din ako magsisinungaling sa inyo. Andun naman kasi talaga yung, hindi pa ganun kalapat yung damdamin. Kung napapansin nyo dati mga kabisnes, hindi naman kami lagi sa kabisnes house. Yung bago pa kami naalala nyo, hindi pa kami unang lipat namin bilang mag-asawa. Diba lagi lang kami nasa bahay ni Nika, pumupunta lang kami sa KB house pag may unboxing, or pag pinapatawag kami, ganon. Or pag may vlog, pag kailanganin kami doon, tsaka lang kami pupunta. Kaming dalawa ni Nika dati, sa una naming inupahan. Inuupahan dati, nung bagong kasal pa lang kami nila, kami ni Bay, sila nila ni Intoy.
kung naalala nyo, hindi pa po ganun kalapat yung damdamin namin sa bawat isa sa kanila. Andun yung, ayokong umalis kasi malaki ang utang na loob namin sa kanila. Totoo yun. Totoo yun. Dati. Okay? Quote natin, i-quote. Dati. Malaki ang utang na loob namin. Dati pa sa kanila. Kaya hindi namin magawang iwan-iwan. Pero, kung napapansin nyo simula nung tour, doon na nagsimulang lumapat. Sa tour yung nagsimula mga kabisisi. Sa tour. Doon na nagsimulang lumapat yung damdamin namin sa kanila. Hanggang sa, ayan na, nakikita nyo, di ba? Napapanood nyo rin naman kung gaano na kami kalapat yung damdamin namin sa isa't isa. Kasi, andun kami sa process dati na, alam nyo yun, yung pinaprocess pa lang yung pakiramdam na hindi ko kasi ito kadugo. Andun pa kami noon mga kabisnes. Pero, habang tumatagal kasi na nakakasama namin sila, alam niyo yung damdamin ng isang mga kabisnes, isang tao na, nabanggit naman na rin niya ni Bay. Sa pamilya ko, naramdaman ko yung pagmamahal. Sa kay Bay kasi, yun nga, di ba, nabanggit naman niya yun na hindi niya ramdam. Buti pa sila ate, sila kuya, nagpapayo, ganyan, ganon, di ba? Yung sarili niyang pamilya, hindi. Kaya, ang nangyayari, mga kabisnes, tumagal-tagal na kaming magkakasama nila ate, nila kuya, nabuo yung damdamin na hindi dahil lang sa utang na loob. Nabuo yung damdamin na hindi dahil sa kung ano pa man, kundi dahil sa mahal namin sila. Kasi, pinaparamdam nila sa amin na mahal nila kami, higit sa lahat, pinapakita nila, pinapadama nila sa amin na hindi kami iba sa kanila. Na hindi lang kami, na higit pa nila kaming mahal sa mga kadugo. Hindi magkakadugo, pero yung pagmamahal, higit pa sa tunay na magkadugo. Yun yung pinaramdam nila sa amin. Kaya, yung nag-question doon, try mo rin questionin sarili mo, mahal ka ba ng magulang mo? Para pati kami, questionin mo ng ganong bagay. Bago mo kami questionin mo muna sarili mo, mahal ka ba ng magulang mo? Kasi pinalaki kang ganyan. Diba? Mapanghusga. Yun lang naman mga kabis, kasi talagang nasaktan lang ako na yung mga ganung bagay kasi para sa akin hindi na kailangan questionin eh. Hindi nyo kailangan sa amin yun dahil sa bawat araw na lumilipas, sa bawat buwan na lumilipas, taon na nakakasama namin sila, mas lalo kasi silang napapamahal sa amin mga kabis. Mas tumitindi yung pagmamahalang tunay na pamilya. Yun lang naman. Wala na akong iba pang hiling na although sinabi nga ni Kuya na kung sakasakali man, sabi nga ni Kuya kasi kanina nag-uusap-usap kami sa sa van. Naiwan kami kanina sa van. Ako, si ate, si Kuya. Sabi kanina ni Kuya, kahit iwan nyo pa kami ni ate nyo, iwan nyo pa kami, at kung gusto nyo bumalik sa amin, sabi ni Kuya, kung gusto nyo bumalik sa amin, tatanggapin pa rin namin kayo. Ganun namin kayo kamahal. Walang camera yun mga kabisnes ha, walang camera yun. Nag-uusap-usap lang kami, may mga pinag-uusapan lang kami na mga bagay-bagay pag ganyan, kwento-kwentuhan. Bigla lang yung napasok sa usapan namin, kaya sabi ni Kuya sa amin, alam nyo na, mga anak, kung iiwan nyo man kami, kung iiwan nyo kami at babalik kayo sa amin ulit, buong puso pa rin namin kayong tatanggapin. Tatanggapin pa rin namin kayo. Ganyan namin kayo kamahal. Kasi hindi naman kayo matitiis ni ate at kuya eh. Totoo naman kasi yun mga kabisnes. At alam na alam ko rin yung bagay na yun. Hindi kami kayang tiisin talaga
ni kuya at ni ate. Kasi nga, pagka may kasalanan nga kami or pag may nagawang mali, ako, si kuya madaling mag-ano yan si kuya, pero pag si ate kasi, doon ako mas takot, honestly sa kanila. Si kuya, mabilis mo lang maano yan pagka na bad trip or na, may nagawa kang mali. Hingi ka lang na sorry, okay na yan si kuya, palipasin mo lang yung ilang oras dyan. Pero si ate kasi, syempre babae mga kabisnes eh. Kailangan mo yung lambingin. Te, sorry na te. Yayakapin ko yan mga kabisnes te. Sorry na te. Ay, ewan ko sa'yo Junjun, gano'n sa ate. Ewan ko sa'yo Junjun. Tigas ng ulo mo, gano'n yan sa ate. Dati kasi ngayon hindi naman na nangyari mga kabisnes kasi hindi naman na ako nagdaka, naman kay ate. Sorry na te. Hay, naku, alam niyo talagang hindi ko kayo matitiis. Ewan ko ba? At hindi ko kayo matiis. Gano'n yan, gano'n yan si ate. Tapos yakap na yan. Yakap na yan siya. Babalik niya yung yakap mo sa kanya. Ganun. Sa tingin niyo ba, tanungin ko kayo, sa ibang tao ba, nagagawa niyo ba yung ganyan, nang hindi niyo kadugo? Nagagawa niyo bang dambingin yung ibang tao? Di ba hindi? Ano yun mga kabisnes, sa totoo lang, kahit ako hindi ko maiisip na gawin yun sa ibang tao na hindi mo kadugo. Pero nagagawa namin mga kabisnes. Nagagawa namin yun kila ate. Kay ate, nagagawa ko. Kahit yung mga kasama namin sila Nika, sila Timengay. Gano'n yan, maglalambing yan. Pag wala na kaming pera, te. Bakit? Te. Bakit? Pahiram akong te. Oh. Diba? Yung sasabi ko, tapos yung iba sasabihin, madamot daw sila kabisnes. Samantalang pag kami naglalambing, te. May pera pa dyan, te. Nagagawa ba yan ng ibang tao? Hindi. Tapos sasabihin, madamot, ganyan, ganun. Ay, naku. Alam nyo, sa totoo lang, maraming nasasabi, nagiging mayabang daw si kuya. Sa isip nyo lang yan. Yung iba kasi hindi magawang tanggapin na si kuya, nabibili niya yung gusto, nabibili niya na yung mga bagay na dating walang-wala sila. Ang tingin nila, porket maraming sasakyan, nakabili ng sasakyan, is yumabang. No, walang ganun. Kaya nga nagtataka ako dun sa mga nasasabing yumayabang eh. Ano nyo lang yun? Nadadala lang kayo ng ibang tao. Totoo lang, nadadala kayo ng ibang tao. Kasi kami, araw-araw namin sila nakakasama. Wala lang kami nararamdaman ganun. Kayo lang, yung iba lang. Ganun yung nararamdaman. Pero para sa amin talaga, no. Negative. Negative sa bagay na yan. Wala kaming nararamdamang yabang. Sobrang pa rin sila, ganyan, down to earth. Kung ano yung kinakain, kasi kung ang tao mayabang, kung ano yung kinakain nila sa loob, hindi papakain sa mga tao, sa mga tauhan nila, hindi. Hindi wala. Pero sila, kung anong kinakain nila, siya rin kinakain namin. Diba? Kung sa ibang amo, kung ano yung good night, kinakain nila. Dito. Kung anong kinakain ng hindi mapakain sa di ba? Good night po mga ka-business. Sige na. Ayan may ka na. Pinagpawisan ka na. May sinat po kasi si Kuy Kuy. So ayan, pinainom ko na ng gamot mga ka-business. Ayan pinagpawisan na. Basa na yung likod niya. Ayun lang naman mga ka-business. Hindi ko na pabain pa. Basta yun lang. Abangan nyo mga ka-business yung magiging reaction ko. Basta may gusto akong reactionan na vlog. Yung Pops. Ayun, abangan nyo yung mga ka-business. At ayan na po, panoorin nyo po yung kay Jonathan. Saglit lang yan, pero at least kahit papano. Pero mag-outro na rin ako mga ka-business, no? Yan palang vlog na yan, no? Ano lang yan, tawag dito, good vibes lang. Tsaka, di ko lang din in-expect na gano'n yung sasabihin ni Jonathan. Although, dati talaga, sa totoo lang, hindi naman sa pangano mga ka-business. Pagbubuhat sa sariling bangko, no? Dinujok-jok namin yan siya, dinujok yan siya dati. Sabi niya, crush niya raw ako. Kaya lang, may papaya na daw kasi ako. Jonathan dati, sa ka-business. Kaya tawang-tawa, natatawa lang kami. Saka, ayaw ko lang kung nabanggit ba yan, nasali ba yan sa vlog na nabanggit niya. Basta nabanggit yan kay Ate Mengay. Saka andun din ako sa harap. Dinujok nga siya ni Bay. Ano yun, Jonathan? Ano yun?
crush ko sana si Junjun eh. Kaya lang, dyan ka na eh. Oh, gano'n siya. Ano niya lang yan. Ewan ko, parang joke-joke niya lang din. Basta, good vibes lang mga kabisis. Huwag na lang din natin masyadong anuhin yung tao. Sa atin lang, good vibes lang tayo. Hayaan na natin siya kasi yun na talaga ugali niya. Wala tayong magagawa doon. Nasa kanya pa rin naman yung pagbabago. Sa sarili niya pa rin naman yung pagbabago. Kay kuya dyan is paggabay lang talaga, pagtulong kung kailangan, ganyan. Yun lang. So, yun please mga ka-business noon, maglalambing-lambing kami at makikisuyo. Suportahan po natin unang-una, ka-business official, ka-business family, Papa Dins TV. Syempre po, Mrs. KB official at syempre mga ka-business, ang channel po ng mga kagwangs. Ayun, suportahan po natin mga ka-business ang channel ng mga kagwangs natin dyan. At syempre, Vera Andito official. Mga ka-business. Ganoon na rin po ang channel din po ni Erlinda Official Vlog, Edita Mix Vlog, Secret File, Blissful Balance at syempre ang channel po ng mga reactors, mga ka-business. At ganoon na rin po mga ka-business, thank you po sa lahat ng viewers. Sa lahat viewers, subscribers na walang sawa sumusuporta, nanonood ng vlog, hindi nag-skip. Maraming salamat po sa inyo at syempre sa mga butihing sponsors. Lalo na po kay Ma'am Eleanor, no? Shout out po Ma'am Eleanor. Thank you po sa pinagkaloob niyo pong pagmamahal sa buong ka-business family. Sobrang laking tulong po na itong bigas na pinagkaloob niyo po sa amin. Salamat po ng marami sa inyo. Syempre, unang-una sa Panginoong Diyos, mga ka-business. Sa lahat din po ng mga sponsors, hindi ko na po kayo may isa-isa, pero salamat po ng marami sa inyo, no? Sa Panginoong Diyos ang kapurihan. Syempre, pangalawa na yung sa ka-business family. Wala kami ngayon dito sa kinalalagyan namin kung hindi dahil sa kanila. At syempre, kung hindi rin po dahil sa inyo mga ka-business at sa inyong mga panunod. God bless po sa tinat mga ka-business at always birabanat lang po tayo mga ka-business. Good night po sa lahat. At ayan na po yung vlog po patungkol kay Jonathan mga ka-business. Isang mapagpalang araw po sa ating lahat mga ka-business naming minamahal. Then po no, good morning po. Bigla kaming napablog mga ka-business kasi may nakita kami oh. Yan, si Kuya Jonathan. Yan, dito pala sila Kuya Jonathan, no? Saan kayo Kuya Jo? Tulog pa sila Kuya. Hi Nay, good morning. Saan kayo pupunta? Ang aga-aga nyo. Oh, alas 10. Medyo maaga. Umaga kami umalis yun. Umaga kayo umalis doon? Dumating kayo dito kami alas 9. Ang init Kuya dyan, inilakad mo na naman si nanay. Naman daming mainit, mamaya pa mainit ka alauna. Pero mamaya, uulan na naman to kasi mga ganyang oras, alauna, alas 2. Umuulan yan, tingnan mo yung langit, papunta na naman yan sa ulan. Di ba naalala mo nung nakaraan, pupunta rin kayo kila Kuya, di ba sobrang init? Oh. Tapos bandang hapon-hapon. Umulan. Oo. Kasi kahapon natin umulan. Oo, kahapon, umulan din. Biglang umuulan pagka ano na, bandang tanghali, ganon, umuulan na. Nilalakad mo na naman si nanay. Tulog pa sila Kuya eh. May ano yun, may nilakad yun sila. Walang tao doon, sila atong lang, sila Tibera lang. Mamaya pa yun sila Kuya bababa. Kasi ano yun, puyat yun eh. Dahil may importante silang nilakad kanina. Kagabi. Yan mga kabisis, mag-aalas 10 na. Yan, nakita namin dito sila Kuya Jonathan, si Nanay Marita. Dumaan. Kaya lang sila Kuya, kakaano lang po mga kabisnes. Hindi pa gising. Kasi sa chat ko kasi ay katawag ko kanina sa Tibera o nakachat ko. Tapos tumawag ako kay Tibera kasi may tinatanong ako. Tinanong ko kung gising na sila ate, kay magpapaalam kami mag-i-scout. Tulog pa po kasi mga kabisnes. Kasi nga daw puyat, may nilakad, importante kagabi. Yun. Kasi ngayon, dapat mag-i-scout kami. Eh, nakita ko tong dalawang to. Kumain na kayo? Nagkalmusal lang kami. Saan kayo nag-almusal? Doon sa amin. Sana naka-almusal na kami nga, wala pang almusal. Nakita ko kayo naglipat sa dati. Tapos na kayang bayo. Yan pala yun? Oo. Yan din pala kayo, diba? Diyan kami dyan kami nakatira. Ha?
kayo nakasalikat. Wala na, dalawa na lang kami. Wala na si Burnok. Oh. Napanood mo? Hindi pa. Kung nakita mo? Parang nag-iyakan niya silang dalawa eh. Nag-iyakan silang dalawa. Napanood mo, nakita mo pala. Ayun po si Dodong, oh. Ang bait ni Dodong, oh. Nagwawalis dito sa may tulay, oh. Wawalisin mo to lahat dito, Dong? Di naman. Akala ko naman wawalisin mo. Ako mga business, oh. Ay, lang. Ano, tuloy na kayo doon. Diretso na kayo doon. TV. Diretso na kayo doon. Kaso wala rin. Wala din naman sila, sila Kuya Istong. Sa Tibera lang talaga Kuya Lito nandoon. Kasi wala rin sila Kuya Bong. Oo, sila lang nandoon ngayon. Nasa mission sila Paps eh. Kuya Istong, Kuya Bong, Amaru, Kenneth, Burnok. Nasa mission sila. Kasama ni Paps sila, mga ka-business eh. Sila Kuya Istong, Amaru, Kenneth, si Bong, Kuya Bong, si Burnok, si Paps sila. Nasa mission. Kaya nga doon sa bahay, sila ate, si Kuya, sila Ate Vera, Kuya Lito. Ang nandoon lang. O, paano yan? Kuya Bo, ay Kuya, ano ba yan? Si Kuya Bong na nasabi ko. Kuya Jo. Naghintay nga kami dun eh. O sige na, pumunta na kayo dun. Kasi alas 10 na oh. Kami ay mag-mission din. Mamaya pa kami pupunta dun, magpapaalam. Kung gising na sila Kuya, sila ate. Kami ay mag-mission muna. Sige na, punta na kayo dun. Puti mo pala dun. Ha? Puti mo. Ano nasabi mo Kuya Jo? Puti ka. Maputi ako? Ay, Ginoo ko, maputi daw ako mga ka-business. Maitim ako Kuya Jo. Maputi ba ako, Nay? Maputi ako? Oo. Maputi pala talaga ako. Maputi ka. Sige, ingat kayo, Nay. Ayun pala si si Boss Dave. Yun lang mga ka-business. Mapunta daw sila sa KB House. Asa na yung isa? Natawa ako kay Jonathan. Sabi ba naman, ang puti mo pala, John. Hindi mo nakikita, Kuya Jo? Ngayon mo lang nakita. Ngayon mo lang napansin. Charot. Dahil mga kabisnes, lang din natin po. Basta mamaya magpapaalam po kami mag-i-scout mga kabisnes namin yung nila yun. At saka, yun, balikan namin kay mga kabisnes. Sa bawat araw na lumipas, ka-business ay nagagalak. Maraming taong natutulungan, pagpalain ng may kapal. Sa bawat araw nagdaan, ka-business, business ka-business, Papa Dio, Steve, mahal kayo ng marami. Ang tuwa nila'y walang mapagsidlan. Noong kami niyong natagpuan, ang mga tao sa buong mundo
Papa din Stevie naman, scholarship ay nasimulan sa mga nais mag-aral. Pag-aaral ay pahalagahan upang kayo'y magtagumpay. Ka-business, Mrs. Ka-business, Papa din Steve, mahal kayo ng marami. Ang tuwa nila'y walang mapagsiglay. Nung kami ninyong natagpuan, pagtulong nyo, panalangin nila, sana'y hindi kayo magbabago. Sponsors and subscribers naming minamahal, walang sawa kami sa inyo'y magpasalamat. Mula walang sawa kayo ay tumulong. Ang mga tao sa buong mundo, maging ang mga OFW, sinubaybayan mga pagtulong nyo, panalangin nila, sana'y hindi kayo magbabago. Panalangin nila, sana'y hindi kayo magbabago. Bira!